Mahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatiling magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran, sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan, at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ulitin po natin. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama, upang sundin niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang hangad ay laging adhika. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging masaliksik ang banal na aral. Ang utos ng puon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao,
ang katula, ang kawangis. Siya'y nagtatangay at napapadpad kung hangin umihip. Ang taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Bigay mo po nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon at atin pong inaalala at ipinagdarasal ang lahat po ng mga higit na naapektuhan nitong kasalukuyang bagyo na dumadaan sa ating bansa. At idalangin din natin na ang mga lingkod bayan ay talagang kumilos upang sa ganon ay makatanggap ng tulong ang lahat po ng higit na naapektuhan. Ang mga nangyayari sa ating paligid, sa kalikasan, parang paulit-ulit lang din natin na pagkakamali. Hindi natin ito po pwedeng isisi sa Diyos na tayo ay pinababayaan o hindi tayo pinapansin dahil ang lahat ng bagay sa mundong ito ay ipinaubaya ng Diyos na kalingain o pangangalaga ng mga tao. Bakit may mga ganitong mga pangyayari? Dahil may mga tao na hindi iniisip ang kapakanan ng mga tao, kundi ang kapakanan ng sarili o pansarili lamang para sa kanilang pamilya. So, kaya ang nagiging epekto, ang resulta, itong mga kaguluhan sa ating kapaligiran. Konting ulan, baha, sira ng kabuhayan, lahat na, dikit-dikit na yan. At kahit na wala tayo doon sa mga lugar na yon, apektado din tayo. At hindi natin ito masasabing, sila lang naman yon, kami, okay kami dito. Kaya yung panawagan sa atin ng ating Ebanghelyo, nawa ay mas magkaroon tayo ng paninindigan. Kung magtataglay tayo ng pananampalataya, makikilala natin si Jesus, at kung makikilala natin siya, lahat ng mga aral at turo niya ay ating sisikapin na isabuhay. At isa na dyan na kung kinakailangan at aabot talaga sa punto, kapag pinili mo na sumunod kay Jesus, hindi maiiwasan na magkakaroon tayo ng pagkakabahabahagi o yung division. Magkakahiwa-hiwalay tayo. Kung maghihiwalay tayo, kailangan mong pumili. Kailangan mong manindigan sino ang susundan mo.
kahit pa umabot, no? Kasi sa ating ebanghelyo, medyo kakaiba ito sa mga turo ni Jesus na kapag hindi natin lubusang inunawa, may iskandalo talaga tayo. Kasi sabi dito, no? Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang biyanang babae, ang ina at ang anak na babae. Ito ba ang hangad ni Jesus na mag-away-away ang pamilya? Ang utos, di ba, ni Jesus ay igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang binigay na utos ng Diyos. At pinapaalala rin ito ni Jesus sa kanyang mga aral. Pero bakit may ganitong pangungusap si Jesus? Kaya nang nasabi ko, pag dumating ang araw na kailangan mong pumili, kahit pa ng banding ng pamilya natin, lalong-lalo ng pamilyang Pilipino, kailangan mo pa rin magdesisyon at pumili. Kung alam mo na ang iyong pamilya o kung sino man sa bahagi ng iyong pamilya ay nasa illegal mining, kailangan mong pumili. Kailangan mo silang pangaralan, kailangan mo silang pagsabihan. Kasi sisirain ang kalikasan, sisirain ang buhay ng mga tao. Kung alam mo na illegal ang ginagawa ng iyong pamilya, kung mayroong pagnanakaw, kung mayroong pagpatay, mamili ka. Hindi ka dapat umaayon sa mga gawain na sumasalungat sa utos ng Diyos. Kahit pa pamilya mo, kahit pa ama mo, magulang mo o anak mo. Ganun ka tindi ito, no? Na kapag nakita natin at naunawanan ng lubusan ang mga aral ni Jesus, pipili ka talaga. At sana kung sa atin mangyari ito, magkaroon tayo ng lakas ng loob, yung buhay espiritual natin, na siya namang ginabanggit ni San Pablo na sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, na kanyang ipinagdarasal na mas tumibay ang ating buhay pananampalataya. Amen? Maaaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin, subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong nananalig na hindi siya magkukulang sa kanyang pangako. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ng kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ng katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga matatanda at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at paggalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa, naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Dalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito at ang lahat ng mga tao na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kahalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Raquel na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. To the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I commend you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. There I go to seek the lost and suffering, bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord,
people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na